Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, mahigit 111 million pesos na halaga ng shabu ang nasaba sa isang warehouse sa Pasay City. Ayon sa PDEA, nakahalo ang mga kontrabando sa wax na nasa likod ng mga painting. September 26 daw nang matanggap sila ng impormasyong may parating na parcel na may lamang droga. Ininspeksyon nila ito sa kakumuha ng sample ng wax na nagpositibo naman sa droga. Galing daw ang parcel sa Mexico at ipapadala sana sa Bulacan. Ay turnover na sa PDEA ang cargo. Arestado isa sa mga Chinese national na sangkot umano sa pagdukot sa kababayang negosyante. Bago siya mahuli, nagkabayaran na umano ng 3 milyong pisong ransom ang pamilya ng biktima at ang mga suspect. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. October 5 nang mamataan ng HPG Task Force Limbas ang luxury vehicle na ito sa isang commercial area sa Taguig. Sinundan ito ng mga pulis at nang makakuha ng tiempo, hinarang na nila ito. Dito na aresto ang isang Chinese national na sangkot umano sa pagkidnap sa isang babaeng Chinese na negosyante. May nakuha rin daw sa kanyang kalibre 45 baril. Positively identified po siya based dun sa picture at sa description na ibinigay sa atin ng isang kidnap victim po. Sa CCTV footage na hawak ng PNP Anti-Kidnapping Group, makikita ang babaeng biktima at 2 lalaking Chinese sa isang motel sa Bulacan noong September 13. Ayon sa pulisya, ang video na ito'y kuha nang ilabas ng mga suspect ang biktima mula sa motel room matapos na makapagpadala ng ransom ang kanyang kaanak mula China. Ayon po sa debriefing natin is nakakuha po yung mga suspect natin ng worth 3 million pesos. Isinakay raw ang biktima sa isang itim na luxury vehicle para ihatid umano sa inuuwian nito sa Metro Manila. Nakapost po siya sa Facebook Marketplace na for sale. Nagmamadali po yung possessor na maibenta o ma-dispose yung sasakyan. Sa market value po na 1.7 is in-offer po siya sa 1.4 po. Agad nakipag-coordinate ang AKG sa HPG na nagsagawa naman ng surveillance hanggang sa matunto na nga ang sasakyan. Nantanungin ang suspect kaugnay nito. Are you involved? No, I'm not. I can see it. Patuloy pang tinutugis ang 3 Chinese at 4 na Pilipinong sangkot sa kidnapping. Hinila naman ng HPG sa impounding area ang luxury vehicle dahil sa mga questionabling papeles nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi. Arestado sa Noveleta, Cavite ang isang lalaking sangkot umano sa multi-million peso cryptocurrency scam. Kasama raw sa kanyang mga nabiktima ang ilang media personality, mga pulis at mga kawani ng gobyerno. Saksi si June Veneracion. Ikaw ay inaaresto sa salang estafa. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin kagabi ng mga tauhan ng PNP CIDG sa Noveleta, Cavite. Sangkot umano siya sa multi-million peso cryptocurrency scam at nakapanloko na raw ng 500 to 600 billion pesos mula sa kanyang mga biktima. Meron din siyang kaalaman tungkol sa cryptocurrency, of course, kasi yun ang nagiging expertise niya. Kaya his moniker is a crypto king. Panggoyo daw ng suspect, 4% to 5% na buwan ng kita sa mag-i-invest sa cryptocurrency. Pero kapag nakuha na ang pera mula sa biktima, maglalahong parang bula ang suspect. For example, 10 million, papangakuan na babalik siya 2 folds or 3 folds. The victims of these personalities are some media personalities. There were also police officers who were victims and government employees. Sinubukan ng media na kunin ang panig ng suspect. So sir, kayo daw yung sinaguri ang crypto king, sir. Sir? No comment kayo, sir. Aresto namin kayo. Ayon sa PNP CIDG, nakulong na noong September 2023 ang suspect, kaugnay rin ng kasong estafa. Nakapagpiyansa pero muli raw nasangkot sa cryptocurrency scam. Nakatitiyak ang PNP CIDG na marami pa ang nabiktima ang suspect. Umaapila sa kanila ang pulisya na magreklamo para raw makapagsampa ng mas mabigat na kaso. Based on our data gathered at saka na evidences na meron kami, we hope na makapag-file kami ng another case for a large-scale estafa na non-bailable. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.
Isiniwalat sa pagdinig sa Senado na posibleng gobyerno ng China ang nag-ayos sa pagpasok sa politika ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Muling iginiit ni Guo, hindi siya espiya ng China. Inirekomenda naman ng COMELEC ang paghahain ng panibagong kaso laban sa kanya sa korte. Saksi, si Mav Gonzales. Taliwas sa naunang pahayag ng kanyang abogado na naghahanda siyang tumakbo ulit na mayor ng Bamban, Tarlac, sabi ngayon ni dismissed Mayor Alice Guo sa Senate hearing, hindi siya kakandidato sa election 2025. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po. Ang COMELEC inirekomenda na ang paghahain ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code laban kay Guo. Dahil yan sa material misrepresentation, punsod ng pagsisinungaling umano sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siyang Bamban Mayor noong 2022. Wala pang pahayag ang kampo ni Guo tungkol sa rekomendasyon ng COMELEC. Dadagdag yan sa iba't ibang kaso at reklamong kinakaharap ni Guo, gaya ng human trafficking, money laundering at iba pa kaugnay sa pogo sa Bamban, Tarlac. Lumabas sa pagdinig ng Senado kanina, mula Pilipinas, eroplano ang sinakyan ni Guo patungong Malaysia. Taliwas sa sinabi niya nung mga nakaraang pagdinig na bangka ang ginamit nila paalis ng bansa noong Hulyo. She entered Malaysia via air. Via air? Via air, on July 18. So yung sinasabi din ni Sheila Guo, sumakay siya sa boat, is also totally false. If you conclude that... We might presume that, Your Honor. Bakit nga meron kang July 18 entry in KL? Sen, regarding po that I invoke my right against self-incrimination. Inilabas din sa pagdinig ang pahayag ng Chinese na si Wang Fugwei na dati umanong kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang. Si Xie ang nagsiwalat sa dokumentaryo ng Al Jazeera na espiya rin umano ng China si Guo. Sabi ng Chinese din si Wang, 1.5 taon silang magkaselda ni Xie at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Sabi rin ni Wang, Chinese spy umano si Guo pero hindi raw siya espesyal. Dagdag niya, mismong gobyerno umano ng China ang nag-ayos ng pagpasok ni Guo sa politika. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的，佘志良先生的经历也是有相似的。 Binanggit din ni Wang ang kontak ni Xie sa Communist Party ng China na isang Ma Dongli na maaaring handler din umano ni Guo. Wala po akong handler, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, baka meron po siya ibang motibo po. Base sa record ng Bureau of Immigration, mahigit 20 beses pumasok sa bansa sina Xie at Ma Dongli. Si Mr. Xie nakulong sa Thailand for the same crimes, no? Human trafficking, scamming. Ma Dongli is a partner of Mr. Xie in the Yatay Myanmar company which operates yung Pogo Hub sa Myanmar. Nagpatulong na si Ontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si Xie. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with Xie, conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ang inyong saksi. Pataas ang bilang ng mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador mula 2019 batay sa datos ng COMELEC. 153 ang naghain noon para sa eleksyon 2019 at 176 para sa eleksyon 2022. Para sa eleksyon 2025, 184 ang kabuuang bilang ng mga senatorial aspirant. 57 sa kanila humabol sa pag-file ng COC ngayong deadline, kabilang si Pastor Apollo Kibuloy. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tatakbo sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakulong siya kaugnay sa mga kasong child abuse at human trafficking. Sa Certificate of Candidacy na inihain ng kanyang abogado, nakalagay na partido ang Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magkakampaign? For Senator, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant,
Tinanggap ang kanyang COC pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Pero ang WPP, itinangging aprobado nila ang pagtakbo ni Kibuloy sa ilalim ng kanilang partido. Ayon sa Pangulo ng grupo na si Attorney Sani Matula, wala raw sa 3 otorisadong pumirma sa kanilang grupo ang lumagda sa CONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Kibuloy. Ang CONA ay isa sa mga requirement na inihahain sa COMELEC kasabay ng Certificate of Candidacy. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, aprobado ng lehitimong kinatama ng WPP ang paghahain nito ng COC sa ilalim ng partido. Sabi naman ng COMELEC, may panahon para resolbahin ng komisyon ang ganitong issue. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Dati siyang campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Naghain din ng COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versales Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Dumagtoy, Roel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertine Causing, Melchor Lucanias, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricarda Arguelles at Willie Ricablanca. Humabol sa pag-file sa pagkasenador sina Melissa Sanchez at Roberto Sembrano. Gayon din si Gabriel Chaclag, Alexander Lage at Injim Bunayog. Nag-withdraw naman ang kanyang COC si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos i-file ito kahapon ayon sa COMELEC. Sasalain pa ng COMELEC ang mga naghain ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Sa Disyembre inaasang ilalabas ang mga pangalang mailalagay sa balota. 53 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Sa kabuuan, 190 party lists ang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Ang bilang na ito, mas malaki kumpara sa mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon noong 2019. Pero mas mababa kumpara sa 270 party lists na naghain para sa huling eleksyon noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. 6 ang naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Maynila sa eleksyon 2025. Magtatapat sina incumbent Mayor Honey Lacuna, dating Mayor Isko Morena, Congressman Sam Versosa at 3 iba pa. Saksi, si Oscar Oida. Sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy, humabol si dating Manila Mayor Isko Moreno. Makakatapat niya sa pagka-mayor ang incumbent at dati niyang bise na si Honey Lacuna. I respectfully ask Ate Honey, Ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun.
So what I did is kiss her, said goodbye, and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Sa totoo lang. Mahal. Dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang. The last time we spoke to each other was, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Paano po niya sinabi sa inyo? Sabi ho niya, tatakbo po siya. Wala po akong sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. That's face-to-face po. Tatakbo rin bilang mayor ng Maynila si Tutuktuin Party List Representative Sam Verzosa. Ang mga taga-Maynila naman may karapatan pumili ng gusto nila Kasi nakakalungkot puro away na po Naghain din ng COC sa pagka-mayor sina Alvin Avicilla Caringal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Sa Davao City, naghain ng kanyang COC si dating Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, na dating Cabinet Secretary at acting presidential spokesman noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakalaban ni Nograles sa pagka-mayor ang dating Pangulo. Bukod sa dalawa, magtatapat din ang kapatid ni Nograles na si Margarita at ang anak ni Duterte na si Pulong Duterte sa pagkakinatawa ng unang distrito ng Davao City. Janice versus Janice naman ang magtatapat sa pagkakongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. Ang isang Janice, si Pamplona Mayor Janice Digamo, biyuda ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Makakalaban niya si Janice Teves Gaston, ang tiyahin ng magkapatid na Pride Henry at Arnolfo Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang posisyon na dating hinawakan ni ex-Congressman Arnie Teves na sangkot umano sa pagpatay kay Digamo noong 2023. Bukod sa dalawang Janice, kakandidato rin ang independent aspirant na si Reynaldo Lopez. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Ang masalimuot na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong World War II hindi malilimutan lalo ng mga naranasan na maging bihag. Ang isa sa kanila, ikunento kung sino ang mga tumulong para makaligtas siya. Saksi, si JP Soriano. Dito sa Kalamazoo, Michigan sa Amerika, nakilala ko ang isa sa kabataang nakaligtas noong umatake ang mga Hapon sa Pilipinas. Ang ngayon 85 years old na si Dean Hawk, founder at may-ari ng Michigan News Agency. Yes, this has been marvelous. My mother, my sister, and I were living in Baguio until the Japanese first Pearl Harbor, and then the next day they took Clark Field. They took all the planes out from the Southeast Asian Air Force at Clark Field, and by the next month, the Philippines were invaded, of course. That is Bataan and Corregidor. Dinala sila sa University of Santo Tomas sa Maynila, na nagsilbing pinakamalaking kampo o internment camp para sa mga Amerikano at Pilipinong bihag na mga Hapon. Pero maagang naulila sa ama na naging Guerrilla Warfare Commission. Sa batang edad, natuto si Dina magpakatatag sa loob ng kampo sa loob ng 3 taon. Dito nakilala niya ang ibang kabataang Pilipino na nakasabay niya sa pag-aaral sa tulong ng ina. Nang bumalik ang puwersa ni US General Douglas MacArthur sa Pilipinas, nakahanap ng pag-asa sila din na maliligtas mula sa mga Hapon. Pero natunugan daw ito ng mga Japanese forces at pinapila sila upang barilin. Ngunit bago pa man maumpisahan ng Japanese forces ang planong ubusin ang mga nasa kampo, dumating ang mga sundalong Amerikano at gerilyang Pilipino. The reason that I am alive is because the Filipinos helped the Americans liberate us, and they got to us an hour before we were actually going to be shot down by the Japanese. We were lined up for that. And the tanks, the American tanks, got there earlier than thought because the Filipinos helped them. And that is how why I'm still alive.
At simula na makatakas sa Pilipinas at makapunta rito sa Amerika, hindi na bumalik si Dean sa Pilipinas dahil masyado raw itong masakit sa kanya. Pero ayon kay Dean, patuloy daw naman nanatiling buhay sa kanyang puso ang pagmamahal ng mga Pilipino. Mula rito sa Kalamazoo, sa Michigan, sa Amerika at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Huli ka ang paglabag sa batas trapiko ng isang SUV kanina umaga. Nangyari ang insidente kasabay ng rush hour. Sa kuha ng CCTV ng MMDA, kitang-kita ang pag-U-turn ng itim na SUV sa Center Island sa bahagi ng EDSA Aurora Underpass sa Quezon City. Tapoy na ng MMDA ang plate number ng sasakyan. Sinisiguro rin ng MMDA na mananagot ang driver ng SUV kaya't paghahain sila ng reklamo sa Land Transportation Office. 7 months pregnant na ang trans man at starstruck alumnus na si Jessie Corcuera. Proud niyang ikunento ang bagong journey. Ayon kay Jessie, sobrang tuwa ang nararamdaman niya ngayon dahil matagal na raw niya itong plano. At sa wakas ay maisa sa katuparan na. May mga pagkakataon po kasi, Tito Boy, na hindi ko naiintindihan si Camille as a parent. Parang may times na nagsiselos ako. And pag tumatanda ka, natatakot ka maging mag-isa. Dagdag pa ni Jessie, marami siyang natutunan sa anak ng kanyang partner na si Camille. Papa ang gusto ni Jessie na itawag sa kanya ng anak balang araw. Via cesarean section daw ang kanyang panganganak dahil sa kanyang heart condition. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.